everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at lalong-lalo na ang buhay ng kanilang mga pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At this time, ibibigay ko po ang kabuuan ng chart ng mga ship sa darating na 2026. Please give focus on the screen. Nakikita nyo po dyan, month, ang mga buwan ay nasa pinakababang bahagi ng ating chart, while nandito ang range from 0 to 100 or perfect. Mayroon tayong iba't ibang kulay ng linya na iba't iba ang posisyon sa ngayon. Kulay blue. If you're going to take a look in kulay blue ay sumisimbolo ng iyong karera, propesyon at trabaho. Kulay dilaw naman ay patungkol sa pera at kayamanan, while ang orange ay patungkol sa pag-ibig at relasyon, and kulay green, kulay berde ang inyong kalusugan. Ibabahagi ko sa inyo kung kailan sa mga buwan sa 2026 maganda ang estado on a certain aspect of your life para hindi kayo magpapakakampante, makikita nyo rin yung mga pababa o pagbagsak, lowest point. Why? Magiging transparent tayo this time para mapaghandaan ninyo, hindi nyo ipagkikibit balikat, hindi nyo iti-take for granted. Simulan natin sa aspeto ng karera ng mga ship sa darating na 2026. Ang pagpasok o simula ng taon sa 2026 ay maganda sa aspeto ng karera. If you're going to take a look, nasa above 80% nga ang January. At ito yung patuloy na lalago at gaganda hanggang February. But huwag magpakakampante. You make sure that January and February magiging maganda ang performance mo sa trabaho, magiging maganda ang pakikitungo mo sa mga kasamahan mo sa trabaho, kasama na ang mga supplier, mga empleyado mo kung negosyante ka. Why? Because it is alarming. Masyadong mababa ang pagbagsak ng estado ng iyong karera on the month of March, nasa 60%. Although makakabawi ito ng bahagya, compare sa January and February, babawi ito pero hindi ganon kaganda compare sa January and February, nasa 80% lang ito. And slightly bababa naman on May, although babawi on June, magiging challenging pa rin on July, at aangat on August. In fact, ang pinakamagandang points o pinakamagandang estado ng iyong karera ay nasa buwan ng Pebrero at buwan ng Agosto. On August, if you're going to take a look in the blue line, bahagyang bababa on September, babawi on October. Pero hindi ganon same level on August. Ito ang pinaka lowest point na inyong aspetong karera, trabaho at propesyon. Andyan po, nasa November. Kaya paghandaan nyo po ito. Although magtatapos ang iyong karera sa 2026 na makakabawi ka, aangat muli on December. Kasi it could be na pinaghandaan mo, that's why I'm giving this to you para mapaghandaan nyo talaga. Unang-una, iwasan yung awayan, focus ka sa trabaho, don't take things for granted in as much as possible. Alright, dumako naman tayo sa aspeto ng pera at kayamanan, kulay dilaw. Now, if you are going to take a look and see, medyo malapit ang trend ng blue and yellow. Diba? Kung maganda ang aspeto ng pagpasok ng iyong karera, aasahan nyo rin po na maganda ang pasok ng pera. Okay? If you are going to take a look and see on January, napakaganda ang simula ng taong 2026. Nasa 80% ang aspeto ng iyong karera. Ulitin natin. On January, pagpasok sa taong 2026, makikita nyo po that kulay yellow wealth ay nasa 80%. At aangat din po ito on February. Pero, asahan nyo na ito'y babagsak on March. Dahil dyan, maging handa na may
emergency fund kayo. Tipid, tipid, tipid. Save, save, save. Although, babawi kayo on April, magiging maganda muli ang pasok ng pera and blessings and opportunities on April. Bahagyang bababa ito on May at patuloy na aangat on June and July. In fact, ang pinakamagandang buwan on 2026 where you have a very good status when it comes to your wealth ay nasa July po. Pero, syempre, huwag magpakakampante at from September na pagbagsak sa aspeto ng pera at kayamanan, babawi ka on October hanggang November at magtatapos ng okay naman. In fairness, okay naman ang December. While sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, kulay orange po ang tingnan natin. Maganda ang simula at magkakaroon ng problema February or March. It could be sa loob ng tahanan o di naman kaya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Although babawi ka on April, pero ang pinakamababaw, ibig sabihin, kung kailan ka haharap ng problema sa relasyon at pag-ibig ay nasa Mayo, May. So, invest more in giving time sa pamilya, sa mga kaibigan at kamag-anak, 'di ba? Date with your loved ones, o di naman kaya cook for them, o magna-night out kayo, o di naman kaya you go on a trip or vacation. Although babawi kayo on June, pero slightly babagsak on July at continuously aangat ito August, September, October. Talagang maganda. Papabor sa inyo, aangat ito. Pero aasahan ninyo na harap kayo ng problema sa aspeto ng pag-ibig at relasyon sa buwan ng November. At magiging maganda naman so far ang pagtatapos sa December o pagtatapos ng taong 2026. Green naman po tayo, aspeto ng kalusugan. Ang aspeto ng kalusugan ay magiging maganda ang pasok, January. Medyo haharap ka ng karamdaman on February, slightly. Makaka-recover ka on March, sasalubong ka naman o haharap ka naman ng problema sa iyong kalusugan on April. In fact, sa April po, ang pinakabagsak sa aspeto ng iyong kalusugan. Although, sabi ko sa inyo, babawi naman kayo. Magkakaroon ng madali ang recovery. So, nakikita nyo, May, makaka-recover ka. Magkakaproblema ka muli sa iyong kalusugan on June. But, tuloy-tuloy ang recovery sa July, August, hanggang September. At magiging banayad ito ang daloy from September to October down to November. But, don't be so stressed at wag masyadong i-feel yung mga party on November and year-end na mga party ha. Don't eat too much sweet, too much fat kasi mararamdaman mo okay yung kalusugan mo September, October, November tapos bigla ka magkakasakit sa pagtatapos ng taon. Yun pala ay napabayaan mo ang iyong kalusugan. You've been eating so much food na hindi healthy. Muli, ako po ay kumakatok sa inyong mga gininto ang puso para sa bag ng pag-asa natin. Magpapatuloy po ang pagbibigay natin ng mga school bags para sa mga bata. And this year, ang aim natin hanggang next year ay mabigyan ng mga school bags ang mga batang apektado dahil sa lindol, baha at iba't iba pang kalamidad. Para sa gustong magpadala ng kanilang tulong, nasa screen nyo po ang RCBC account ko po, ang BPI Peso account ko at ang GCash account ko po. We will be transparent through creating vlog para makita ninyo na actual na mga bata talaga na binibigyan natin.